Alright. Ngayon, magbibigay ako ng feedback no, after ko mag-unbox nito. Actually, hindi ko naman pinarinig. Okay, magbibigay ako ng Magandang araw. Ngayon, magbibigay ako ng feedback sa review ko dito sa AKM 58 ng Kevlar. Ito pala ay professional microphone ng Kevlar na wireless Bluetooth. No? Bluetooth na ito. At in terms of sound, super crisp, super klaro. No? So far sa mga nabili kong microphone, andon, meron din Kevlar Crown doon. Tatlong brand dyan. No? Hindi ko na ipapakita. Pero ito, okay na to kasi ayan. Okay na to kasi merong volume adjustment dito sa microphone. Meron ding echo, dadagdagan mo lang tsaka treble. Yung maganda dito is that hindi mo na kailangan mag-request sa nag-ooperate, especially sa big event. Hindi mo na kailangan mag-request na, uy, padagdag naman ng volume, padagdag naman ng bass para bumuo yung tunog, padagdag naman ng treble kung gusto mo yung mas klaro kasi hawak mo na yung microphone. So, yun yung good side niya. Pangalawang good side niya, again, klaro nga. No? Klaro yung tunog. Next na good side nito, magaan. No? Pero hindi siya super gaan. Yung alam mong may battery sa loob, pero hindi sobrang bigat. Mas mabigat pa yung mga flashlight. Another thing, ano yung na-notice ko sa paggamit ko nito, hindi siya pwede sa maliit ang space. Kasi etong lugar, no, maliit lang to. Isang room lang to. No, one bed space lang to. Hindi siya pwedeng ganito yung setup kasi nagkakaroon ng feedback. Make sure nyo na i-follow nyo yung pag-angle, no? Kung saan dapat nakatapat yung speaker, saan dapat yung kumakanta. So, the position ko ngayon, since tipid nga tayo sa space, hindi ko finalo yung guidelines, dapat dun ako. Okay? Dapat hindi magkatapat yung microphone tsaka yung speaker. Okay, nag-feedback siya. However, it's my fault. Okay? Pero notice nyo lang pag nag-feedback, layo na kayo sa microphone. I mean, layo na pala kayo sa, no, pag na-notice nyo nag-feedback, lumayo na kayo sa speaker. Kasi yun yung reason na yun. Now, in terms of echo, yun nga, pag dinagdagan ko, nagkakaroon ng feedback, bawasan nyo na lang. Anyways, kung maganda naman yung mic, so, pag nakainom naman kayo, no, hindi nyo naman madetect kung maganda ipangit yung boses nyo kasi lahat naman ng kasama nyo lasing na yan. Now, in terms of eto, mura lang naman kasi to 10 pesos. Hindi din naman ako na-impress kasi pareho lang din yung quality sa mga nabibili kong mumurahin na yun. Kung nakikita nyo, nakikita nyo doon yung mic, tig 10 pesos lang yan, 15 pesos. So, same lang din yung foam. Eto yung maganda, rubber to. Okay? So, parang mali yung pagka-install ko kanina kasi nahuhulog. Hindi ko kasi mali yung pagka-install ko nito kanina. Kasi may hinawakan din akong mic. Hindi ko na naipakita. Pero ipapakita ko ngayon. Ito na yung sakto. Ito na yung sakto. No, kaso lang natatabunan yung light. Dito kasi nagkakaroon ng light, yung green light kapag connected na sa transmitter. Ito yung transmitter. Ito yung transmitter. So pag inon mo to, naka-red. Tsaka kapag nag-connect na yung microphone, tsaka ito magi-green. So paano malalaman na nag-connect siya? Ito yung mic. Etong puti na to, mag-green yan. Okay? Pansin ko din kanina, nag-iinit yung mic. A little bit lang. Nag-iinit yung mic. Kasi siguro
pinapawisan yung kamay ko, kaya masyadong nade-detect ng kamay ko na mainit talaga yung mic. Anyways, total, sa lahat ng mic na nagamit ko, isa to sa pinakamaganda. Or nangingibabaw to. So, hindi mo na ako magbibigay ng rating kasi gagamitin ko pa siya sa mga events. No? Events dito sa bahay. Okay? Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood.